sabihin, power stroke mga boss, nasa top position ng ating valve niyan mga boss is open. Naka-compress ang intake valve. Yan, ang rocker ram niya naka-compress. Wala pa yung mga overlapping of piston mga boss. Pero pag dako na natin sa 6 cylinder, meron na yan mga number 3 mga boss. Ito namang number 4 ang kanyang running mate. Running mate ng 1 is ang 6. Ang running mate ng 8 is ang 5. Ang running mate ng 4 is ang 7. Hello! Good day mga boss! Welcome back again to my channel, ang Boss Jerome Tech Show! Ngayong araw na ito mga boss, pag-uusapan natin ang tungkol sa running mate. Mga boss, ituturo ko sa inyo ang mga basic na running mate ng mga inline or street engine at saka yung B-type engine mga boss. Pag-uusapan na rin natin dito mga boss kung gaano ka-importante ang running mate ng ating mga makina. At kung ano ba ang mga basic na running mate na pwede nating magagamit sa ating pagtatrabaho mga boss. So, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin! Mga boss, ang running mate ay hindi lang to basta-basta isang running mate mga boss ng makina. Napakahalaga at napaka-importante nito sa mekanismo ng ating makina mga boss. Dahil sa running mate ay umiikot ang ating mga crankshaft ng matulin mga boss. Nagkaroon ng divider ang posisyon ng ating mga piston mga boss sa ating mga crankshaft mga boss. Dahil din sa running mate mga boss, pwede nating malaman kung ano ang firing order ng ating mga makina mga boss. Dahil din sa running mate, pwede din nating gamitin ito para magkuha ng valve tappet clearance mga boss. Kung papaano mag-tap mga boss ang isang piston at kung ano ang kanyang running mate mga boss. Ang ibig sabihin ng running mate mga boss is refer to two pistons moving at the same time in the same direction but performing in different stroke mga boss. So ibig palang sabihin nun mga boss, dalawang piston na gumagalaw ng magkaparehas na posisyon mga boss sa ating mga silindro mga boss. So kung ating iisipin mga boss, halimbawa itong piston number 1 ay gumagalaw siya papuntang top dead center ng ating cylinder mga boss, is meron tong running mate ng iba ring piston mga boss na papunta na rin sa top dead center ng ating mga piston mga boss. Pareha sila ng movement dalawa mga boss, pero magkaiba ang event na kanilang pine-perform o ang stroke na kanilang pine-perform mga boss. Either ang piston number 1 is naka power stroke or ang piston number 4 is naka intake stroke, pero dalawa sila papuntang top dead center mga boss. Magkasama sila mga boss or pareha sila or sabay sila mga boss, dalawang piston. Yan ang ibig sabihin ng running mate mga boss. So mga boss, ito yung nakikita natin sa ating sample na drawing mga boss. Assuming nyo na lang mga boss no, na ito ay isang makina mga boss. So unahin natin ang 4-cylinder engine mga boss no. Ano ang running mate niya mga boss? Paano malaman ang running mate? Paano natin kunin ang basic na running mate ng 4-cylinder engine mga boss? Susunod natin ang 6-cylinder, 8-cylinder, at saka ang B-type na engine mga boss no? Kung paano natin kukunin ang running mate ng B-type na engine. Simpleng mga techniques lang to mga boss. So madali lang to mga boss. Dapat subaybayan mo hanggang sa dulo mga boss para malaman mo kung paano natin kunin ang mga running mate ng ating makina mga boss. Mga boss, kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell mga boss para palagi kang updated sa mga bago kong videos na i-upload. Kung gusto mo ng ganitong mga content, magagamit natin ang mga running mate mga boss pag tayo ay nag-overhaul ng makina mga boss no. Dahil sa pamamagitan ng running mate mga boss is makukuha natin ang kanyang firing order. Matitrace natin din sa running mate mga boss kung nakatap na ba ang number 1 or ang isa bang piston ang nakatap mga boss pero nasa power position ang kanyang mga barbula. Sa intake position din ang running mate ng barbula ng kabila mga boss, pero pareha silang nakatap mga boss. So ito yung ating mga event ng ating piston mga boss. O pagpalagay natin nandito ang cylinder head mga boss. So nandito ang number 1, number 2, number 3, number 4 nga cylinder head mga boss. So ang number 1 naka power stroke mga boss. Ibig sabihin ang number 1 naka power stroke. So ang piston niya mga boss, ito yung mga piston natin ng number 1 mga boss. Ito rin ang crankshaft ng ating buong 4-cylinder head mga boss no. Take note lang mga boss ha, kung running mate ang ating pag-uusapan mga boss is nakadesinyo din ang ating crankshaft base sa running mate ng ating makina mga boss no. Kasi mga boss, kung ano ang posisyon ng isang crankshaft mga boss, meron din yang kaparehas na posisyon. Itong ating mga crankpin journal mga boss, meron din yang kaparehas na posisyon dito sa ating
isa na dito sa ating isa na crankpin din na journal mga boss. Kasi nga may running mate ang ating makina mga boss. So nagbabase din yan dito sa ating crankshaft mga boss. Makikita mo rin yan dito mga boss sa ating crankshaft pag na-overhaul na tayo mga boss, no, na mayroong dalawa na magkaparehas ang posisyon ng crankshaft mga boss. Meron ding dalawa na magkaparehas ang posisyon ng ating mga crankpin journal mga boss, no. At ang ating mga crankwave mga boss, parehas ang porma ng tigdadalawa mga boss sa apat na silindro mga boss. Pag sa anim naman na silindro mga boss, parehas din yang dalawa mga boss, tigdadalawa mga boss, ang parehas na posisyon ng ating crankshaft mga boss. So mga boss, kung kukuha ka ng running mate, dapat nag-start ka sa number 1 mga boss, para mas madali mo tong malaman mga boss. Importante na palaging nasa cylinder head number 1 ka, mag-uuna mga boss, bago mo malalaman ang lahat, bago ka mag-umpisa sa lahat, bago ka pumunta sa ibang mga silindro mga boss. Napaka-importante nun mga boss. Pero pag veterano ka na, alam mo na lahat mga boss. Kahit hindi ka na magsisimula sa number 1 mga boss, okay na yan mga boss, no. So mga boss, ito yung posisyon ng ating crankshaft, di ba? So ito yung posisyon naman ng ating piston mga boss. So dito sa 4-cylinder engine mga boss, sa number 1 niya is papuntang power stroke. So ibig sabihin, power stroke mga boss, nasa top position ng ating yan, ang ating piston mga boss. So ang running mate pa lang ng number 1 mga boss is ang number 4. Kita mo mga boss, pareha sila ng posisyon ng ating piston mga boss. So number 4 mga boss, nandito rin sa top. Yan. So ibig pa lang sabihin mga boss, number 1 at saka 4 is running mate sila mga boss. Pareha sila ng movement ng piston mga boss, no. So ito yung mga typical na posisyon ng ating mga piston natin mga boss, na makita natin sa lahat ng mga makina mga boss, no. So i-remind ko na rin sa inyo mga boss na itong ang ginawa kong tutorial is pang 4 stroke only lang to mga boss. Meron din akong gagawin na tutorial para sa 2 stroke mga boss. Malalaman nyo doon mga boss kung meron bang running mate o wala ang ating 2 stroke engine mga boss. So ngayon, ito ay para sa 4 stroke lamang mga boss, ha. So ngayon mga boss, nandito tayo sa crankshaft na naman natin tingnan mga boss, crankpin journal. So ito yung isometric drawing ng ating crankpin journal mga boss, no. So kung makita mo dito sa number 1 na crankpin natin mga boss is nakapapuntang up. Yan. So papunta siyang up. At itong number 4, papunta din siya sa up. So makikita mo rin yan sa mga original ng mga crankshaft mga boss. Sa actual ng mga crankshaft mga boss. Ganito talaga ang forma niya mga boss. So ibig sabihin pala mga boss, 1 and 4 is nasa top na. Top position. So ang number 1 is nasa power. Gaya ng sabi ko kanina, dapat number 1 ang unahin mong hanapin ang power niya. So nasa power. Ang number 4 nito mga boss, nasa intake position mga boss. So ibig sabihin, intake, open ang intake valve mga boss. Dito sa number 1, power, close ang dalawang valve niya mga boss. Okay? So ngayon mga boss, ang running mate naman ng number 2 ay ang number 3 mga boss, no? So ibig sabihin itong number 3 mga boss is nasa bottom siya mga boss. So hanap tayo ng ibang pintil pin. Hindi na aagi ito mga boss. Ito. So nasa bottom siya mga boss. Yan. So itong dalawa to mga boss is bottom position 2 at 3. Sila ang magka-running mate mga boss. So lagay natin to mga boss, ha. Ito ring kanyang crankpin journal mga boss. Ito, kita nyo to. Ito ang crankpin journal. Ito ang main journal mga boss. Itong mga straight lang. Main journal yan. Sa isometric drawing natin yan mga boss, ha. So ito yung number 2. Nasa bottom siya mga boss. So lagyan natin ng arrow. Yan. Para mas madali nating maintindihan mga boss. So ayan, 2 at saka 3. Ang crankpin journal nasa ilalim yan mga boss. Okay? So ilagay natin dito ang kanyang running mate. RA mga boss, ibig sabihin yan running mate. So number 1 at saka number 2. So ang running mate ng 1, is ang number 4. Ang running mate ng 2 is ang number 3. So, lagyan natin to ng arrow mga boss. Ito ang mga teknik ko mga boss na gagawin na piniperform ko mga boss pag naghahanap ako ng running mate. Yan. Si number 1 at si number 4. 1 at saka 4. Yan ang running mate niya mga boss. So makikita din natin to sa mga flywheel natin mga boss, no? Ang mga markings niyan mga boss. Nandyan yan. Si 2 at saka si 3. 2
3. Running mate silang dalawa mga boss. Okay? Sa 4 cylinder yan nga makina mga boss, no? So sana nakuha nyo, naintindihan nyo mga boss ang ibig kong sabihin sa pagkuha ng ating simpleng engine running mate ng ating makina mga boss. Mga boss, bago ko makalimutan mga boss, no, hanapin natin ang power position ng number 1. So ibig sabihin, ang dalawang valve ng number 1 is closed. Ang dalawang rocker arm niya is gumagalaw mga boss. Merong clearance ang dalawang rocker arm. Ganyan, merong clearance yan mga boss kasi yan nga ang kukunan natin ng taupit. Once na nakapower na makina, tsaka tayo kukuha ng tapit mga boss, no. So ibig sabihin yan mga boss, ang running mate nito mga boss is ang number 4. Ang number 4 mga boss palagi yang nasa intake position. Intake valve niyan mga boss is open, naka-compress ang intake valve. Yan, ang rocker arm niya naka-compress. Yan, ang exhaust mga boss is hindi yan naka-compress. Okay? So ibig sabihin yan mga boss, kahit saan mo makuha ang running mate mga boss, no. Pag sa sunod na kukunan mo ng running mate mga boss is dito ka naman sa 2-3. Pero ang power position ng 2-3 mga boss is nasa number 3. Kasi nga ang firing order ng ating makina is 1-3-4-2. So nagsimula tayo sa 1. Ang susunod na sasabog mga boss is nandito sa 3. Kasi 1-3-4-2 ang ating firing order. So ibig sabihin yan mga boss, number 3 ang susunod na pa-power. So ang running mate niya mga boss is ang number 2. Ang number 2 niyan mga boss is naka-intake position ang kanyang mga valve. Naka-open ang intake. Okay mga boss? Sana nakuha niya. Simple lang naman mga boss, no? So ibig sabihin nun mga boss, pwede mong kunan ng tapit clearance. Kahit running mate lang ang gagamitin mo mga boss. Kahit hindi ka na pupunta sa firing order mga boss. Basic lang di ba mga boss? So pwede mong i-manual ang ating mga makina mga boss gamit ang ating running mate. Okay? So ngayon dadako tayo sa 6 cylinder. Mga boss, ito yung typical na running mate ng ating 6 cylinder na engine mga boss. Pang universal na to mga boss. So ito yung 1, 2, 3, 4. Ito yung mga cylinder natin mga boss. O palagay na lang natin mga piston. Pwede din to sa mga piston mga boss. So ito yun ang mga event or mga stroke na nangyayari sa ating kada silindro mga boss, no? Sa 6 na to mga boss. So ang number 1 is palaging nasa power position, letter P. Ang number 2 mga boss, intake pero 60 degree. Meron siyang over 60 degree mga boss. So ang tawag dito mga boss is overlapping of piston mga boss. So mga boss, overlapping of piston mga boss, no, is magagamit natin ang term pag maramihan na ang mga piston mga boss. Pag maramihan na ang silindro ng ating makina mga boss. Kasi mga boss, meron na siyang mga overlap sa kanyang mga piston mga boss, no, na 60 degree pag sa 6 na silindro mga boss. Pag sa 8 cylinder, meron din yang overlapping of piston mga boss. Sa 10 cylinder, meron din yang overlapping of piston mga boss. Pira na lang sa 4 na silindro mga boss, sa 2 cylinder o sa 3 cylinder, wala pa yung mga overlapping of piston mga boss. Pero pag dako na natin sa 6 cylinder, meron na yan mga boss. So tatalakayin natin yung overlapping of piston mga boss sa sunod na video natin mga boss, kasi iba naman yung topic na yan. So ngayon sa running mate lang tayo magpo-focus. So ang number 3 natin ng silindro is nasa compression. Sa number 4 is nasa intake. Sa number 5 is nasa power. Overlapping of piston is 60 degree. Power over 60 degree. At saka number 6 natin mga boss, palagi yung nasa intake mga boss. So ngayon, para mas madali mong maintindihan mga boss, mas bilisan natin ang pagkuha ng running mate niya mga boss. So bago yan mga boss is ito munang crankshaft. Lagi nating tatandaan mga boss, pag mayroong running mate ang ating mga piston, mayroon ding running mate ang posisyon ng ating crank pin journal mga boss. Dito sa ilalim ng ating crankcase mga boss, magkaparehas lang yan mga boss. Crank pin journal na running mate at piston na running mate mga boss. Parehas ang posisyon ng crank pin journal dito sa ating mga crankshaft mga boss, at parehas din ang posisyon ng mga piston ng ating mga silindro mga boss. Okay? So ngayon, number 1 mga boss is ang running mate na number 1 is palagi yang nasa number 6 mga boss. Ganito mo lang gagawin mga boss. Yan, gawa ka ng ganyan, tapos ganyan. Yan. Tapos 1 at saka 6. Sila ang magka-running mate mga boss. Okay? So, number 1 power, number 6 syempre intake. So, ang running mate na number 1 is number 6 mga boss. Ang posisyon ng mga bulb nitong number 1 mga boss is naka-power stroke, sirado mga boss. So, ang posisyon ng number 6 mga boss is naka-intake, open ang kanyang bulb mga boss. Ganon na din sa 4-cylinder na engine mga boss. Ganon din sa 8-cylinder na engine mga boss. Pag running mate ang ating pagbabasihan, pero pag firing order ang ating pagbasihan, iba naman yung bulb reaction nun mga boss. Dito sa running mate, mas madali lang din mga boss, no? Pag number 1 power, ang number 6 niyan, ang running mate niya, intake yan. Pag sa 4-cylinder naman, ang number 1 is power, ang number 4 niyan is intake niyan. Pag sa 8-cylinder naman, ang number 1 is power, ang number 8 niyan
is intake naman mga boss. Ganyan lang ang mga sequence niya mga boss. So dito sa number 2, yan. So ang running mate na number 2 is 5. So meron tayong 2, 5. Yan. Madali lang di ba mga boss? Pagdating mo dito sa number 3 mga boss, ito namang number 4 ang kanyang running mate. So 3, 4. Kanyan. Pagdugtong-dugtungin, pagtapat-tapatin mo lang to mga boss, mula sa number 1 hanggang sa huli. Itapat mo lang sila. Tapos sunod naman ang number 2 sa number 5. Ganyan lang ang proseso niyan mga boss. So ilagay natin dito mga boss. 1 at saka 6 ang kanyang running mate. 2 at saka 5 running mate sila mga boss. At saka 3, 4 running mate sila mga boss. Makikita mo rin itong mga running mate natin ng mga marking mga boss. Talagang isusulat yan sa maker natin mga boss. No? Dito sa ating mga flywheel. Ito yung example, ito yung flywheel mga boss. Meron tong buong circle ang ating flywheel mga boss. Binuboto ng 70 degree mga boss. No? So hatiin natin ang 70 degree sa 6 mga boss. So 6 mga boss, tigda dalawa mga boss. No? So ibig sabihin, meron tong tatlong hati mga boss. Magiging ganyan yan. Yan. So nandito ang 1 at saka 6. Nandito naman ang 2 at saka 5. So nandito rin ang 3 at saka 4 mga boss. So ganyan ang makikita mo sa ating mga flywheel mga boss. Okay? So mga boss, ganito lang ang technique na pagkuha natin ng running mate sa mga B-type na engine mga boss. Unahin natin ang B8 na engine mga boss, no? So technique dito mga boss is hanapin mo ang ating mga firing order mga boss. Nandyan sa nameplate or nandyan sa mga engine manual natin mga boss. May mga firing order dyan nakalagay mga boss. Hanapin mo. So ito, B8 is ang firing order niya mga boss. Dito to sa Chibi na engine mga boss. So kinuha ko to sa Chibi na engine. So ang firing order niya is lagay natin ang FO firing order. So ang firing order niya is 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2. Yan ang kanyang firing order mga boss sa 8 cylinder mga boss na. So paano makuha ang running mate ng 8 cylinder mga boss na B8? So ang pagkuha nito mga boss is hindi kaparehas ng pagkuha natin sa inline or straight na engine mga boss ha. Yung pagdugtungin mo lang ang number 1 at saka yung dulo niya. Yung kanyang opposite na cylinder head mga boss, yung pinakadulo, dugtungan mo lang. Ipagtagpo mo lang dalawa na yon, yun na ang running mate niya. Sa straight type na engine yun mga boss. Dito naman sa B-type mga boss is hindi parehas ng straight sa pagkuha mga boss ha. Magkaiba. So ganito lang technique mga boss. Lagyan mo lang ng slash. Hatiin mo to sa 4. 1, 2, 3, 4. 4 na silindro mga boss. Itong 1, 8, 4, 3. 4 sila. So hatiin natin to mga boss. Yan. Yan. Pagkatapos nating mahati mga boss is itong numero na to dito mga boss, islagay natin dito sa ibaba mga boss. Sa tapat natin dito sa kanyang dito sa isang hakati mga boss, itapat natin. Itong 6, 5, 7 at saka 2. Yan. So ito 'yon. Yan. Ito sila. Ilagay natin dito mga boss ha. Okay? So ito na ang running mate nila mga boss. So ang running mate ng 1 is itong 6. Ang running mate ng 8 is itong 5. Ang running mate ng 4 is itong 7. Ang running mate ng 2 is itong 3 mga boss. So ganyan ang pagkuha ng running mate ng ating B8 na makina mga boss. Mga technique sa B-type na engine mga boss no. So pag ang 1 is naka-power mga boss, sigurado yan, itong number 6 natin is naka-intake. Pag ito namang number 8 ang naka-power mga boss, sigurado yan, ang number 5 natin na cylinder is naka-intake mga boss. So usually mga boss, kung saan sa kanila mga boss, pwede mo yung ipagpalit-palit. Kung number 6 na naka-power, ang number 1 naman naka-intake. Kung number 5 na naka-power, ang number 8 naman ang naka-intake. Yan lang mga boss, power at saka intake. Yan ang running mate ng ating B-type. Kunan mo ang firing order. So ilagay natin dito mga boss. Running mate ng B-type. So ang running mate ng 1 is ang 6. Ang running mate ng 8 is ang 5. Ang running mate ng 4 is ang 7. Ang running mate ng 3 is ang 2. Okay mga boss? Mga boss, dito naman tayo sa B10 mga boss. Huli na natin to na sample mga boss ha.
ang proseso na to mga boss sa lahat ng B-type is pwede mong gamitin mga boss. Okay? So, dito sa B10. Example lang natin sa B10 mga boss is itong pairing order niya. Pairing order is nandito yung sa makina natin mga boss is kinuha natin ang pairing order sa 10PE1 mga boss. So, meron tayong pairing order na 1, 8, 7, 6, 5, 4. Kasi mga boss, 10 to na silindro mga boss. B10, 3, 10, at saka 9, then 2. Yan ang pairing order ng B10 mga boss. Okay? So, ganun pa rin ang proseso mga boss. Hatiin mo to sa 5. Kasi B10. So, tigli 5 silindro. Sa kabila at sa kabila mga boss. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dito, hatiin natin to dito mga boss. Yan. Pag hati mo dyan mga boss, itong 4, ilagay na lang natin itong kabila. Itong lahat na to, ilagay natin dito mga boss. So, nandito tayo sa 4, 3. Naubusan na tayo ng pintel pin mga boss. 10, 9, at saka 2. Yan. So, lagyan na lang natin ng box. Yan. Yan. So, yan na ang running mate mga boss. Madali lang, di ba? So, ang running mate ng 1 is ang 4. Ang running mate ng 8 is ang 3. So, lagay natin dito mga boss. Running mate ng 1 is 4. Running mate ng 8 is 3. Running mate ng 7 is 10. Running mate ng 6 is 9. Running mate ng 5 is 2. So, pag ang number 1 ang nakapower mga boss, syempre ang number 4 is intake. So, pag number 8 na nakapower, syempre ang number 3 is naka-intake. Pag number 10 naman mga boss, dito sa ibaba naman ang nakapower, syempre ang number 7 is intake. Pag number 9 naman ang nakapower mga boss, syempre ang number 6 is intake. So, magpapalit-palit lang yan sila mga boss, power at saka intake dito sa ating running mate mga boss. Okay? So, mga boss, yan muna para sa araw na to. Sana may natutunan kayo kahit kunting kaalaman lang ng magamit naman natin sa ating mga trabaho mga boss, no? So, simple lang naman ang mga sinabi ko kanina mga boss. So, dapat sundin mo lang ang mga proseso niya mga boss. So, may sasuggest ko rin mga boss, no, na dapat ay sundan nyo ang mga owner manual or mga maintenance manual ng ating mga makina mga boss. Kung meron pa itong mga manual na available mga boss, no, dapat ay yun ang pagbabasihan mo mga boss. So, hindi porkit sinabi ko ay gawin nyo na rin mga boss. So, dapat magbase din kayo sa engine manual niya mga boss. Itong mga sinasabi ko mga boss is base lang sa aking mga na-experience at sa aking mga nalalaman tungkol sa mga makina mga boss. So, sana may natutunan kayo kahit kunting kalaman mga boss. God bless and mabuhay. Thank you!